Hindi ba ito ay sitwasyon kung saan maaring makaramdam sa mga anak? Tingnan niyo na ang kalagayan ng mga anak. Paano ko ito nalimutan? Talagang naguguluhan ako at nawalan ng isip. Mabuti ang kalagayan ni Xiaxia. Malakas ang buhay. Ibig bang sabihin nito, ang dalawang anak ay nagbubuntis sa magkahiwalay na sinapupunan. Hindi nakakaapekto sa isa't isa. Qianxia, hindi mo pa ako nasasagot. Ikaw ay nagdadalang tao na. Kay Han Chuan ang anak na babae. Kay Fuyu ang anak na lalaki. Yay, ang saya. Mayroon na tayong maganda at cute na anak na babae. Babalik na ako mamaya. Hayaan mong turuan ako ni Yin Feng na gumawa ng mga damit para sa mga batang babae. Tama na, bilis. Ha ha ha. Ito ba ang lugar na tinitirhan mo ngayon? Lola, ito ang naiisip ng aking kapareha. Isang tahanan na itinayo gamit ang kapangyarihang lupa. Kakaiba, di ba? Wow, ganito pala magagamit ang mga kapangyarihan ng lupa. Talagang matalino ang iyong kapareha. Magandang araw, Yanni. Mangkukulam, salamat sa pagpunta. Nasa loob ang aking kapareha. Sasama ko kayo. CJ. Ayos na. Huwag kayong lahat na nandito. Lahat kayo, lumabas na. Hayaan niyong ipakita ko sa kanila ang kalagayan ng bata. Salamat, Lola. Ayos na. Lahat kayo, lumabas na. Kayo rin dalawa, lumabas na. Hayaan niyo kaming makasama si Lola. Magandang araw po, Lola. Ako si Qianxia. Si Chen Yuan ang aking kasama. Talagang pasensya na po, kailangan niyo pong pumunta rito. Nung dumating si Yuan sa tribo para hanapin ako kanina. Nabigla talaga ako. Matagal na kaming hindi nagkita. Kaya bigla na lang siyang may kasintahan na ngayon. Hahaha, ang bagay na ito ng tadhana ay talagang mahiwaga, di ba? Ganito nga, itaas mo ang kamay mo, Lola. Ipakikita ko sa iyo kung ano ang nangyayari. Aha. May problema ba, Lola? Ikaw, may dalawa kang anak, isang babae at isang lalaki. Hindi ba sinabi sa iyo ng Chen Yuan? Wala. Sinabi niya noon na may kakaiba sa pagbubuntis ng kanyang kapareha. Ngunit sa kasamaang palad, pareho ang iyong dalawang anak na isinilang sa iisang lugar. Nanay, may masama bang mangyayari sa aking mga anak? Ay, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak, Lola. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Lola, mabilis, sabihin mo na. Qianxia, ang sitwasyon mo. Lola, ito ay unang beses na nakita ko. Napakakamangha-mangha. Naway pagpalain ka ng Diyos. Dahil ito sa iyong mga anak na babae. Dahil ang mga oso ay maaaring ipanganak sa anyong tao. Kaya't ang dalawang batang ito ay ipinanganak pagkatapos ng 0 buwan. Halika, ilabas mo rin ang iyong kamay. Lola, tingnan ko ang iyong mga anak. Malakas ang iyong anak. Napaka-healthy. Ngunit kailangan mong kumain ng kaunti kamakailan. Sobrang malakas na siya. Natatakot akong mahirapan kang manganak. Salamat, Bianan Coral. Kumakain ka ba ng bawal kamakailan? Gutom kasi ako. Yin Feng. Bilisan mong tawagin si Yin Feng. Narinig kong tinatawag ni Xiaxia si Yin Feng. Lola, ano ang sitwasyon ng aking kapareha? Napakalubhang tanong ito ni Qianxia. Ikaw ba ang ama ni Zaizai? Han Chuan Fuyu. Dumating na kayo. Hindi kayo. Lola, sila ang mga ama ni Zaizai. Sige, sabihin mo, handa na kami sa isip. Ay naku, Lola. Naglalaro lang ako sa inyo. Relax lang. Lola, niloloko mo na naman ako. Ay, talaga naman. May partner na ako. Bakit mo pa ako ginagawang bata? Nanay, may problema ba sa partner ko? Oh, wala naman. Mabuti ang partner mo. Kailangan lang niyang kumain ng kaunti. Kung hindi, masyadong malaki ang bata at mahirap ipanganak. Sinabi na sa iyo ni Yin Feng. Huwag bigyan si Coral ng sobrang pagkain. Masyadong malaki ang bata, mahirap ipanganak. Talaga bang ganito ka? Ako, hindi ba't iniisip ko si Shanshan? Ikaw rin, kontrolin mo sarili mo. Ngayon maraming tao. Pagkaunti na sila, kailangan mong kausapin siya ng maayos. Ay, naiintindihan ko na. Hindi na ako kakain, ayos na ba? Lola, bilisan mo na. Kamusta na ang aking kapareha? Masyadong espesyal ang sitwasyon ni Qianxia. 2 sanggol ang nabuo sa iisang lugar. Ah, Lola, ano ang gagawin natin?
Maaari bang pakinggan mo muna ako? O, sabihin mo na. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan, inang? Swerte talaga ng tatay mo. Ang anak mo ay likas na may kapangyarihan ng kalikasan. Gusto ko sanang ipaalam ang sitwasyon ni Kiansya. Anong ibig mong sabihin, sabay na ipinanganak ang mga lalaking at babaeng anak? Nakakainis ka, pwede bang hayaan mo akong matapos? Sobrang kamukha niya ng kanyang ina. Lalim na kalaliman. Nagbabago ng anyo upang samahan sa paglaki. Ano ang ibig sabihin nito, Lola? Hindi ba't parang mga modernong kambal na dragon at ibon? Mukhang hindi iyon ang ibig sabihin. Paki-explain. Kailangan maghintay ang lalaking anak sa talento ng babaeng anak. Mahigit 8 buwan bago magbago ng anyo. Nanay, gusto kong tanungin, wala bang masamang mangyayari kay Xiaxia? Walang masamang mangyayari. Babantayan siya ng Diyos. Kailangan ng batang ito ang tulong niya. Han Chuan, ang galing ng anak mo. Lahat ng ito ay dahil kay Xiaxia. Kaya ang anak natin ay ganito kagaling. So Anki, dalhin mo ang anak dito, okay? Nandito si nanay. Mga anak, halika dito kay nanay. Inay, yung 3 anak ko ay likas na may kakaibang kakayahan. Kaya, baka magbago na sila ng anyo sa loob ng 8 buwan. Likas na may kakaibang kakayahan na sila. Kaya't hindi na kailangang sabihin pa ang tungkol sa kanilang talento. Sobrang galing talaga. Para sa 3 ito, sila ang mga anak ko. Nang ipanganak sila, may kakaibang kakayahan na sila. Tama at, hindi basta-basta ang mga kakayahan ng 3 anak ko. Sila ay super element body. Anong super element body? Ay, hindi na kaya. Inay, matanda na ako. Medyo hindi ko na kayang tiisin ang ganitong dami ng sorpresa. Ang mga anak ay tiyak na magiging tao balang araw. Kaya huwag mo na siyang alalahanin sa loob ng ilang buwan, Giffen. Inay, may tanong ako. Anong tanong? Kung ang 2 anak ni Kiansya ay darating na sa panganganak, pagkatapos ang babaeng supling ay pwedeng pumasok sa trono. Hinati ninyo ang pagbubuntis. Kaya alam ng lalaking supling ang tungkol dito. Yung sinabi ko kanina, ito ay pawang aking hinuha. Kinsya, ang iyong kasama ay matalino talaga. Hindi. Si Lola ay kaibigan namin. Hindi siya ang aking kapareha. At hindi pa siya ang kapareha ni Kiansya. O siya ang aking misis. Pasensya na, nagkamali ako. Ngayon, hindi pa kami magkapareha. Pero sa hinaharap, magiging ganun din. Ayos, sumabog ang ating kawali. Bakit mo naman pinapabayaan ang apoy na ganyan kalaki? Hindi ito ang dahilan kung bakit ako ang sinisisi. Sabi niyo kanina na magluluto kayo. Kaya nagsimula akong magbukas ng apoy. At pagkatapos ay hindi na ako ang bahala. Ipatigil mo na ang apoy. Ayusin mo ang kalan. Nanay, lumabas na tayo. Ngayon, kumain muna tayo ng tanghalian kasama namin bago umuwi. Lola Xiaxia, umupo muna kayo sa sofa. Sandali lang, malapit na ang tanghalian. Sige, mag-ihaw ka ng kamote, gustong-gusto ko yan. CJ, Kiansya, ano ang kamote? Ito, too. Swanky, bigyan mo ako ng isang hilaw na kamote. Lola, tingnan mo, ito ang kamote. Sapat na ito para mabusog. At masarap pa ang lasa. Kapag naluto na ito, matitikman mo at malalaman mo. Kailan tayo uwi? Magandang araw, kumain kayo ng tanghalian dito sa bahay ko, Lola. Kumain muna kayo bago kayo umuwi. Pero parang iba yung kinain natin na lupa dati. Ito ay puti naman. Talagang kamukha siya. Pero mas malaki siya kaysa sa lupa. Lola, sa tingin ko yung sinasabi niyong lupa. At itong kamote ay iisang bagay. Iba lang ang kulay. Mayroon pang ibang kulay ng kamote. Pero bakit mo tinawag na kamote ang mga ito? Nadiskubre ko ito nang hindi sinasadya. Kapag niluto at kinakain, kulay pula ito. Kaya tinawag ko itong ganun. Ganun nga. Tawagin na lang itong purpling kamote. Yung puti na mahaba at purpura sa ilalim, tawagin itong puting kamote. Ang matandang babae na si Chen Yuan ay tinatawag na tuya, di ba? Tama. Medyo naguguluhan ako. Chen Yuan, paano mo nakuha ang tulong ng shaman? Hi, Lola Tuya. Noong pumunta ako sa Donghai dati, tumulong ang ina ng aking ina sa kanya ng marami. At saka, naging maayos ang kanilang paglalakbay dito sa karagatang Donghai. Nagsimula na ang tribo. Ngayon na naayos na ang mga bagay na ikinababahala ni Baoduo. Magpatuloy tayo sa paggawa ng kamote. Yung kamote na kailangan nating durugin. Dapat puti. Maari nating gamitin ang aking batong kutsilyo para hiwain ito. Tingnan kung puti ang laman. Kung hindi puti, itago mo ito.
Sun, sandali lang. Chinyon. Yung mga perlas na binigay mo dati, ilabas mo lahat. Ilagay mo lang sa sahig. Siksi, anong gagawin mo sa mga perlas? Gagawin ko ng alahas. Kung hindi, ang sayang ng mga perlas na ito. Minsan-minsan lang silang ilabas para tingnan. Kaya syempre kailangan itong isuot. Ano ang tawag sa alahas? Alahas. Tingnan mo, kung ilalagay ko ang perlas na ito sa tainga. Suot ko ito, maganda ba? Maganda. Tingnan mo, kung ilalagay ko ang perlas na ito sa kamay ko. Maganda rin ba? Maganda. Tama yan. Ito ay ginagamit upang palamutihan ang ating sarili. Para tayo ay magmukhang mas maganda. Mas kaakit-akit na bagay. Tinatawag na alahas. Chen Yuan, sa tingin ko kung isuot mo ang kwintas na ito. Siguradong maganda ka. Yung gamit nila sa bahay ni Han Chong para sa mga balat ng hayop na pang-vest. Yung elastic na bagay, meron pa ba? Yung mga tendo ng hayop, meron pa. Chen Yuan, pwede mo bang butasan ng butas yung mga kwintas sa gitna? Ganitong maliit na bagay. Siyempre, kaya ko. Siya, naayos na lahat ng kamote na ito. Anong gagawin natin sa natitirang? Pumili ng isang balat ng hayop na maaring salain. Ilagay ang mga ito sa malaking palanggana mula sa timba. Kumuha ng isa pang palanggana para sa na-filter. Gaya nito, pisilin ang lahat ng katas mula dito. Pagkatapos, maglagay ng kaunting tubig. Pagkatapos ng unang pisil ng katas, ang natitirang mga dumi ay hindi pa talagang malinis. Kailangan pa ng isang palanggana para ilagay ang natirang mga dumi. Ito ay iiwan para sa luya, mga sili at iba pa para gawing pataba. Dumating ka na, Chen Yuan. Anong nangyari, siya, ang saya-saya mo. Kahit hindi ko alam kung bakit siya masaya. Pero nakikita ko siyang masaya, masaya rin ako. Ding-deng, tingnan mo. Ito ang kwintas na perlas na ginawa ko para sa iyo. Ito ang ginawa para sa akin. Bumaba ka ng ulo. Ilalagay ko ito sa iyo. Maganda ba, siya? Maganda. Tingnan nyo, maganda ba ang kwintas na ginawa ni siya para sa akin? Alainan. Pritong pancake, may akda, siya. Gusto ko rin ng kwintas. Pritong pancake, may akda. Pusa na pritong pancake, may akda. Sa tingin ko, baka hindi ka bagay magsuot ng kwintas. Malambing na pritong pancake, orihinal na may akda. Sa tingin ko, maganda ka magdala ng bracelet, gusto mo ba? Malambing na pritong pancake, orihinal na may akda. Malambing na pritong pancake, orihinal na may akda. Gusto ko, syempre gusto ko. Malambing na pusa, orihinal na may akda. Malambing na pusa, orihinal na may akda. Gagawin ko para sa inyo lahat. Pusa, orihinal na gawa, lahat ng tao ay may. Pusa na nahuhuli, orihinal na gawa. Pusa na nahuhuli ng pancake, orihinal na may akda. Orihinal na may akda, pusa na nahuhuli ng pancake. Pusa na nahuhuli ng pancake, orihinal na may akda. Original. Nahuhuling pusa na pancake. Nahuhuling pusa na pancake, ako, ikaw, ano? Ano ba iyan? Kitten, tulungan mo akong ayusin ang mga bagay. Si Kyong, ang may akda. Yitset, lang mo, may kailangan ka ba? Kitten, ang orihinal na may akda. Si Zhao, ang may akda. Kitten, ang orihinal na may akda. May kailangan. Pusa, may nangyayari. Pusang tinapay, orihinal na may akda. Ano bang nangyayari? Maliit na pusang tinapay, orihinal na may akda. Maaari ba akong maging iyong kasama? Maliit na pusang tinapay, orihinal na may akda. Gusto kong maging iyong kasama, may akda. Gusto kong ibahagi ang iyong saya at lungkot, may akda. Gusto kong gawin ang maraming bagay para sa'yo, author. Cat scratch cake, sa tingin ko gusto ko rin magkaroon ng isang kwintas na gawa mo. Yung parang tinulak mo lang ako kanina. Para lang bigyan silang mo ng pagkakataon. Xiao Yuan, Yuan Kang. Yuan 11. Xiao Yuan. Pero sa tingin ko, mas bagay sa'yo ang bracelet. Alainan. Maganda rin ang pulseras na iyon. Siya. Ako. Huwag ka nang makialam ng sobra. Magsimula ka ng tumulong sa trabaho. Si Fuyu lang mo ba ay tinanggihan ni Xiaxia? Alainan. Ikaw. Bakit mo naisip yan? Hindi naman sinabi ni Xiaxia na siya. At silang mo naman ay gusto ng kwintas. Pero sinabi ni Xiaxia na mas bagay sa kanya ang pulseras. Di ba't parang tinanggihan niya? Kaninang sabi mo rin gusto mo ng kwintas. Pero sabi ni Xiaxia na maganda rin ang suot mo ng pulseras. Sa tingin mo ba ay tinatanggihan ka ni Xiaxia? Bakit parang pareho lang ako, eh? Hihi.
Ilipat mo na ang mga bagay. Maganda ang kwartong ito. Gusto ko ito. Walang kailangan ng bumalik. Nandyan lang lahat ng bagay ko sa espasyo ko. Ano ba, Lao mo, talagang mabuti kang kapatid sa akin. Malugod kang tinatanggap sa pamilyang ito. Tutulungan kitang ayusin ang kwarto. Gusto ko ito. Babalik ka ba para kumuha ng mga bagay? Hindi na, karamihan ng mga bagay ay nasa espasyo ko. Walang masyadong bagay sa yung. Yung damong pugad. Kakaiba ah. Ibigay mo sa akin yung magandang bato na kasama sa pagbili ng balat ng hayop noong nakaraan. Ano ang kailangan kong gawin? Hintayin mo, tingnan ko. Kailangan si Chen Yuan ang gumawa nito. Mas magiging maliwanag ang bato kapag pinadalisa ni Chen Yuan gamit ang kanyang tubig na kakayahan. Ano ang kailangan kong gawin? Kailangan mo lang itong ipadalisay tulad ng pagpulish ng sahig. Gamitin mo ang iyong kakayahan para ipakinis ang dalawang batong ito. Tama, kailangan din na may butas na parang sa mga perlas. Gawin mo ito sa posisyon na ito. Alainan. Maliit na bagay lang. Nasaan si Xuan Kichihua? Pupuntahan ko siya. Siya. Ano ang kailangan mo sa akin? Pumunta ka dito, susukatin ko ang iyong kamay. Deng, Chaihua. Nagawa na ang iyong perlas at pulang batong pulseras. Sobrang gusto ko ito. Mayroon pang paborito kong pulang bato. Siya, mahal na mahal kita. Mahalaga lang na gusto mo. Lumapit si Xuan Ki sa tabi ko. Maganda rin ang suot na pulseras. Halika, Xuan Ki. Isusuot ko ito sa'yo. Xuan Ki, gusto kong kumain ng prutas. Sige, pupunta ako para kunin ito. Sobrang cute. Mula sa nararamdaman natin. Siya, ano ang ginawa mo para sa akin? Deng, ito ay kwintas. Bumaba ka ng ulo, isuot ko ito sa iyo. Talaga, mas maganda si Hanchuan na may kwintas. Ang ipinaer sa inyo ay mga dilaw na bato. Dahil ang mga mata ninyong dalawa ay katulad ng dilaw na batong ito. Nagniningning at maliwanag. Siya, ano ang sa akin? Bakit wala akong hiyas? Ang simbolo mo ay itong mga perlas. Ito ay lahat simbolo mo. Kapag nakakita tayo ng asul na bato sa hinaharap, gagawa ako ulit ng isa para sa iyo. Tingnan mo, okay ba? Alainan, okay. Chen Yuan, hatiin mo ito sa gitna mula dito. Tapos, butasan mo ito sa posisyon na ito. Siya, tapos na ang lahat ng ito. Ano ang susunod na gagawin? Iwanan mo lang ang natitira dito. Iwanan ito ng isang gabi para mag-settle. Maraming salamat, Floyo, ang sakripisyo mo. Magpahinga ka na. Salamat din, Hanchuan. Hindi naman mahirap. Ang malaking ahas ko at ang isda ko ay nagsikap din. Isda, ano ang isda? Ganito kasi. Sa mundo ko may isang alamat. May mga sirena ako sa dagat. Ako ay isang sirena. Sa mundo ko, hindi nagtuturo ang mga tao. At wala ring mga supernatural na kakayahan. Kaya ikaw ay isda lang. Isda lang, edi okay lang. Subukan mong sabihin ulit. Ito na nga. Bakit ang taga nilang mo sa pag-aayos ng kwarto? Tapos na ang bracelet. Halika, Fuyu, isuot ko ito sa'yo. Ito ang kulay ni Fuyu. Pula at ginto. Hinati ko ang ruby at ang yellow sapphire. Pinagsama ko. Salamat, siya. Ang ganda talaga. Gusto ko ito. Kailangan ko na lang ang kailang mo. Ano ang gagawin ko? Titingnan ko kung ano ang ginagawa nilang mo. Lang mo. Kumusta ka? Sa tingin mo, okay ba ang ginawa kong ayos? Okay. Sobrang okay. Ano ba yung mga ginawa ko dati nakakahiya? Okay, sobrang okay.
Basta okay na. Kapag tapos na ang ayos, lumabas na tayo. Nandyan lang lahat sa sala. Lang mo, iunat mo ang kamay mo. Walang purple na bato sa bahay. Kaya't sa ngayon, gagawa na lang kita ng perlas na pulseras. Kung sakaling makakita ako ng purple na bato sa hinaharap, gagawan kita ulit ng bago. Ang swerte. Meron akong purple na bato. Meron din akong berdeng bato. Ang asul ay may kulang pang walang kulay. Wow, lao mo, ang dami mong alam ah. Lao mo, parang isang kahong puno ng mga bagay. Lang mo, ikaw. Saan ka nakakuha ng ganitong iba't ibang kulay na bato? Hindi, silang mo ay parang Doraemon. Lahat meron siya. Yung purple na bato na ito. Nagsimula akong isipin na katulad ng kulay sa harap ko. Ang berde ay para sa panghuli, na natuklasan ng mabangga ng biktima. Ang asul at ang walang kulay na ito, ay nakita ko sa palengke. Mukhang nagustuhan ako ng Orsi. Kaya ibinigay niya ito sa akin. Lahat ito ay para sa iyo, Xiaxia. Gusto kong gamitin ang asul na batong ito, para gumawa ng kwintas para kay Chen Yuan. At ang purple naman para sa iyo, anong tingin mo? Xiaxia, akin ito. Lahat ng bagay ay sa iyo. Anong gusto mong gawin? Para saan mo gustong gamitin, kuting? Kuting, ito ay lahat ng iyong kalayaan. Maliit na pusa, basta masaya ka na. Sobrang galing ni Xia Umaozelang mo na ito. Mabuti na lang at dumating siya ng huli. Salamat sa iyo, Xia Umaozwa. Xia Umaozwa Bing. Xia Umaozwa Bing, may butas sa posisyon na ito sa Chen Yuan. Xia Umaozwa Bing, original. Xia Umaozwa Bing, mga alahas na ito. Ang original na cut pancake ay sigurong masisira kung hindi. Ang original na cut pancake. Ang original na cut pancake, hindi na mamalayan, umaga na naman. Ang original na cut pancake, malaking bilog na parang disyertong ulap. Ang original na cut pancake. Ang original na cut pancake, bawat kulay ay kumakatawan sa inyo. Cut pancake, original. Original na pancake, gusto ko nang kumain. Original pagkatapos kumain, gusto ko nang matulog. Original. Original.